Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po nung naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay may video po tayo o actually isang balita po ito mula sa Net25 at ang segment ay Mata ng Agila. No? Itong balita po ito ay pagpapaputok po ng US o pagpaparamdam nila na sila pa rin ang nangunguna pamayapa sa buong mundo at bilang pinatawag na ganti o show of force to ang tawagin. Ito pa rin ang sinasabing perpekto. So, para mas maintindihan po natin, ito po ang video. I-play na po natin. No? Ulitin natin mula sa Net25. Ilang oras lamang matapos ilunsad ng Russia ang YARS, Intercontinental Ballistic Missile o ICBM nito, ay nagpakitang gilas na ang Estados Unidos at deploy naman ito ang Minuteman III ICBM. Wow! Minuteman III missile test. So, marami pa pala yan. Minuteman 1, 2, 3. So, ito 3 na po. No? Sabi, ilang oras pa lang matapos magpalipad ng Russia ng ICBM, yung Intercontinental Ballistic Missile, nagpakitang gilas din po itong US. At ito nga po, play na natin yung kanilang pagpapakitang gilas. Sinabi ng US Air Force na inilunsad nila ang Minuteman III hypersonic missile para ipakita na ang pagiging nuclear deterrent ng US Estados Unidos ay nananatiling ligtas, maasahan at epektibo. Nanggaling ang ICBM na US Vandenberg Space Force Base sa California at naglakbay ng 15,000 miles per hour. Bumagsak ito malapit sa Kwajalein Atoll sa Pacific Ocean. Nakumpleto na Minuteman III ang 4,200-mile journey sa loob lamang ng 22 minutes. Wow, grabe. Hypersonic nga ito, no? 22 minutes. Ang layo nito 4,200 miles. Na reach niya yon in 22 minutes. So hypersonic ito, no? At sinabi nga kanina, ang kanilang launch ay maasahan at ligtas. No, ligtas sa kanila, pero dun sa tatamaan nito, siguradong goodbye ka sa Earth, sa kanila ligtas, pero sa tatamaan goodbye, o sa impact nito, dun sa malapit sa matatamaan, lagas ka, So, ibig sabihin lang, perpekto kumpara sa gawa ng China o gawa ng Russia. Yung sa kanila, pinakita nila, hindi nila kailangan mag-test, no? Ito hindi isang testing to pinakita nila sa buong mundo na eto kami, no? Perfecto yung gawa namin. Marireach namin kung ano yung gusto naming ma-reach within that minute. So, eto yung sasalubong sa inyo. Parang ganyan, no? Kung yung sa iba, testing, test yon, pero sa kanila, matagal ng matagal ng proven. No? Yun po ang gustong ipahiwatig ng Amerika dito. Kayang magdala ng 3 MK-12A nuclear warhead ang US ICBM at bawat isa ay may 350. Wow! So, 3, no? Na nuclear. So, iba-ibang lugar ang pwedeng bagsakan ito. Kasi nga, intercontinental ballistic nga ito. So, 2 hanggang 3 na area sa isang lipad kaya nitong rocket nila. So, tingnan natin ulit. Play natin. 1,000 tons na TNT. Pero, unarmed missile muna ang ginamit ng US para sa nasabing test launch. Obserbasyon ng mga war experts, pwedeng umabot ang Minuteman ng US sa Russia at maging sa China. Ang Moscow anila ay nasa laing 5,900 miles mula sa California, habang ang Beijing naman ay 6,000 miles away lamang sa US. Wow! So, yun po, no? Naalala ko po kasi, ang US po, ang tinatawag nilang halimaw, ito raw yung halimaw na binabanggit sa Apocalypse.
na lalabas sa kalupaan, ano? At ang sungay nito ay nakayuko o maamo. Ibig sabihin, mabait ito sa mga gusto sa kanila o sa mga umaayon sa mga batas nila. Ibig sabihin, hindi ka sumasalungat, sumusuporta ka sa kanila, maamo siya sa iyo. At sa mga ayaw, ay talagang ayaw sa kanila, no? Ay talagang makakaranas ka ng lupit ng halimaw na ito. Ito po yung nasa Biblia na sinasabi, sila daw yon, yung USA, na beast come from the land, no? Ito raw yun, no? Yun yung propesya na yon. So, ito po yung verse na kung gusto nyo pong makita, mabasa, yung beast come from the land. So, ito po yun, yung beast na yun, na tinutukoy sa aklat ng pahayag sa Biblia, sa Apocalypse. Basahin po natin. Mula sa Revelation 13:11, ano? At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. At may dalawang sungay na katulad ng sa isang kordero. So, maamo yung pagkakasungay. At siyang nagsasalitang gaya ng dragon. So, itong propesiyang ito sa Revelation, ang tinutukoy daw po nito ay ang Amerika. Yan po ang sabi ng mga Bible scholar, no? So, marami po tayong interpretasyon dyan. Sa akin ay pinapaalala ko lang, marahil pwedeng mangyaring eto nga, na ang halimaw nananatiling nagmamatsyag lang, no? Nakakala natin wala na, nandyan pa pala siya at nananatili, no? At ngayon nagpakita siya ng kanyang apoy, no? Baga apoy na lumabas sa kanyang bibig, no warning sa lahat ng ayaw sa kanya. Ito ang pwedeng mangyari sa inyo. Maalala na itong halimaw na ito ay nagpatigil sa World War II at napatunayan niya ang kanyang sarili. At doon, pumusbong yung kanyang lakas. Kaya tinawag po siya na halimaw. O sa Bible, sinasabing siya daw yung halimaw na nagmula sa lupa. So, yun lang po ang aking tip. Meron kayong ibang interpretasyon tungkol dyan. Yun lang po yung sa akin. Binabahagi ko lang sa inyo. At yung iba kasi, ayon sa Bible scholar, binabahagi ko lang sa inyo na itong United States, ito raw yung halimaw. So, marami po tayong interpretasyon dyan at ginagalang po at nire-respeto natin yan. Ano? Ang sa akin lang, ibinigay natin ito sa inyo. Ito po ang Avoy Mix Videos. Maraming salamat po.